Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta? Binabati ko kayo ng isang magandang gabi, lalo na sa mga nakikinig sa kwento ko ngayon. Ako si Marica, 32 years old na ngayon at nakatira dito sa Plaridel, Bulacan. Sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, kasi gusto kong i-share sa inyo ang kababalaghang naranasan ko maraming taon na ang nakakalipas. Alam ko na may ilan sa mga listeners mo ang hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Pero hindi ko na yon iniisip dahil alam ko na hindi lang naman ako ang nakakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Papa Dudut, nagsimula ang kwento ko noong year 2019. Noong panahong yon ay kasosyo ko ang aking boyfriend na si Lawrence sa negosyong babuyan na sinimulan ng kanyang kapatid sa Biliran. Sa kasamaang palad ay nalugi ang babuyan business kaya binakante muna ang farm for a while, hanggang sa naisip ng boyfriend ko na mag-business din kami ng 45 days chicken doon. Ang setting ng farm is farm, bakanting lote, highway, and elementary school. Medyo malapit lang sa highway at kabahayan kaya talagang pinush namin na mag-business doon. Nag-momotor lang ang boyfriend ko kapag pupunta ng farm or kadalasan nilalakad niya lang kasi malapit lang talaga sa kabahayan. Okay naman yung farm, hindi masyadong mapuno at hindi naman kami matatakutin. Kaya hindi namin inisip na magkakaroon kami ng creepy experience doon. Minsan dumadalaw kami sa farm kapag sinusundo niya ako after work. So hindi talaga bago sa amin ang pumunta sa bukid kahit gabi. Samantala isang gabi nagpumilit ako doon sa bukid pagkatapos ng trabaho kahit maulan kasi in few days ay ide-dispose na din yung mga manok. So gusto ko munang makita. Nung nandun na kami sa farm, tinimbang ko yung ibang manok at chinek ng boyfriend ko yung kuryente. At parang heater nila at yung inumang tubig ng mga manok. At saka naglista ng vitamins para dadalhan niya kinabukasan bago kami mag-decide umuwi. On our way pa uwi ay nauna yung boyfriend ko para alalayan ako kasi madulas at maputik na. Madaldal kasi ako kaya panay ang kwento ko. Noong nandun na kami sa bakanting lote, nag-stop kami kasi naiihi daw siya. So ako ay tumahimik muna at tumalikod sa kanya. Pinagmasdan ko yung malaking puno ng santol. At that moment, nakaramdam ako ng takot sa sobrang dilim. Para kaming nasa horror movie kasi flashlight lang ng cellphone ang gamit namin. At sa highway pa ang street lights. Paglingon ko sa boyfriend ko ay sakto ding tapos na siya. At nakayuko papunta sa akin. So naglakad ulit kami. Alam mo yung weird na urge feeling na gusto mong makita ang mukha niya to check if siya talaga yon. Pero parang hindi mo makita. May feeling ako na hindi siya yon pero ramdam ko na inaalalayan niya ako so binaliwala ko na lang yung thoughts ko. Nakikita ko rin sa peripheral vision ko yung gray jacket niya so binaliwala ko yung agam-agam ko at nagkwento ako ulit.
Tanaw ko na ang highway noon at napansin ko na hindi siya sumasagot sa mga kinagkwento ko. As in tahimik. Kaya nagalit ako at nilingon ko siya at paglingon ko ay sinalubong ako ng malamig na hangin sa mukha ko. Nanigas ako at napanganga kasi wala akong kasama. So sino yung kasama ko at umaalalay sa akin? Kahit takot na ay napamura pa ako. Mamayang kaunti ay may narinig akong sumisitsit mula sa malayo. Siyempre nilingon ko siya kung saan yun ang gagaling. Palingon-lingon ako kasi hindi ko matunton kung saan ang gagaling yon. Pumasok din noon sa isipan ko na baka pinagtitripan ako ng boyfriend ko. Pero naisip ko din na hindi siya mahilig sa pranks. Sa kabila ng lahat ay hinanap ko pa rin ang boyfriend ko. Mamayang kaunti ay may nakita akong lalaki nakatayo sa hindi kalayuan. Sa tabi ng isang posting walang ilaw. Inakala kong boyfriend ko yon kasi magkasing tangkad lamang sila at pareho ng suot na damit. Pupuntahan ko na sana pero papadudot bigla akong kinilabutan. Dahil sa paglapit ko, unti-unti kong napagtantong hindi siya ang boyfriend ko. Maitim kasi ang balat nito at nasilayan ko ang pulang-pula niyang mata. Hindi ko alam kung maligno, aswang o masamang elemento ba yung nakita ko basta nagtatakbo ako papalayo dito. Kaso'y lalo akong kinilabutan ng paglingon ko ay tumatakbo at sumusunod sa akin ang elementong itim na yon. Kaya napaiyak na ako sa sobrang takot noon. Buti na lamang natanaw ko ang bukas na police station sa hindi kalayuan kaya doon ako tumungo para magtago. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa lahat po ng mga listeners natin, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para po sa araw-araw na upload namin ng mga horror stories. Ang link po niyan ay makikita sa main channel namin na papadudot. Ganon din po yung Gianna Vlog. Sana po yung makapag-subscribe na po kayo dyan. Ito po yung aming weekly family vlogs. Samantala, pagdating sa police station ay sinabi ko na lamang na may humahabol na lalaki sa akin. At dahil sa lobat na ako ay pinakiusapan ko na lamang yung babaeng pulis sa women's desk na tawagan ng boyfriend ko. Tinawagan naman niya at ipinasa sa akin ang tawag. Doon ko na nga nakausap ang boyfriend ko. Sabi niya sa akin ay hindi niya daw alam ang nangyari. Pagkatapos niyang umihi basta naglakad na lang daw siya tapos ay parang lumulutang daw siya. At nakalimutan niya ako. Parang may bumubulong daw sa kanya. Nabilisan mo pa uwi. Knowing him, mabilis siyang maglakad. Na-start na daw sana niya yung motor nung parang narinig niya daw ang boses ko. Parang nahimasmasan daw siya at naalala ako. Tapos tumawag na nga sa kanya ang pulis at sinabing nasa police station ako. Pinuntahan niya ako para ihatid pa uwi sa aking bahay. Wala kaming imik na naglakad papunta sa pinagparkan niya ng motor sa gilid ng highway. Saka lang kami nagsalita noong nasa bahay na kami. Kinabukasan noon ay may binigay siya sa akin na habak at never na niya akong pinapunta ulit sa bukid. Ayon sa kanya ay meron nga raw mga elementong itim na naninirahan sa bukid nila. At ginagaya nito ang itsura ng tao na pagtitripan nito. Maski raw siya ay ilang beses nang nabiktima ng mga elementong yon. Minsan ginagaya daw ang itsura ng kapatid niya, ng magulang niya at minsan ay pati supplier namin ng feeds ay ginagaya na rin daw ng elementong itim. Bakit hindi ninyo pabindisyonan ang buong farm para mawala ng elementong itim? Tanong ko sa kanya. Naku Marika, ilang beses na namin ginawa yon pero walang epekto. Pinaalbularyo na rin namin at nag-alay pa kami ng buhay na manok at seafoods pero walang nangyayari. Ayaw umalis ng mga elementong itim, aniya. Samantala sa awa ng Panginoon ay hindi naman ang gulo ang elementong itim pagkatapos ng engkwentro namin. Lumipas sa mga buwan at unti-unti na ako naka-move on sa mga nangyaring kababalaghan sa akin. Yun din ang mga panahon na nag-decide kami ni Lawrence na magpakasal na sa huwes at umupa muna kami sa isang apartment na malapit sa farm namin. Gusto sana ng mga magulang ni Lawrence na doon muna kami tumira sa bahay nila pero tumanggi ang asawa ko noon.
Hindi naman sinabi sa akin ng asawa ko ang dahilan. Pero may kutob ako na may kinalaman ito sa kababalaghan na araw-gabing nararanasan sa buong property ng mga magulang niya. So yun nga, Papa Dudut. Umupa kami ni Lawrence sa pag-aakalang matatahimik ang buhay namin, malayo sa anumang kababalaghan. We rented a small house na 1 floor lang. Malit lang siya at may isang kwarto. Sakto na yon sa aming dalawa. Sa kabilang banda ay nakaisang linggo na kami sa bahay nang may naririnig na kaming wala daw nagtatagal doon kesyo malas daw ang dala ng bahay na yon. Pero hindi naman kami naniniwala ni Lawrence sa malas o swerte, kaya binaliwala namin yon. Madaming kamag-anak namin na pag nabisita ay tuwang-tuwa sila dahil sa lamig ng simoy ng hangin mula sa likod ng bahay namin. Puro palayan kasi ang nakapalibot sa inuupahang bahay namin. Samantala noong panahong yon ay parang gusto ko nang maniwala sa malas kasi simula nung tumira kami ng asawa ko doon, sari-saring problema ang dumating sa amin. Bukod sa araw-araw ay mabigat ang pakiramdam namin kaya palaging mainit ang ulo naming mag-asawa na nauuwi sa pagtatalo. Hanggang dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Naglalakad ako sa kalye pauwi sa bahay namin na tapat ako sa farm ng in-laws ko. Habang naglalakad ay napansin kong may babae akong kasama na mahaba ang buhok. Hindi ko yon pinansin at nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Mamayang kaunti, napansin kong nasa tabi ko na ang babae. Pwede bang sumabay sa iyo kasi natatakot ako, ang dilim ng paligid, wika nito sa akin. Sige, sabi ko na lamang, hindi man lang lumilingon sa babaeng katabi ko. Habang naglalakad kami, bigla ako nakaramdam ng chills sa buong katawan. At kinilabutan pa ako lalo nang mapansin kong sa posting walang ilaw nakatayo ang isang pamilyar na lalaking maitim at namumula ang mga mata. Siyempre nagpanig ako dahil alam kong isa itong elementong itim. Kaya napalingon ako sa babaeng kasabay ko para sabihin na tumakbo palayo sa elementong itim. Pero laking gulat ko. Napaglingon ko ay nakita kong walang ulo ang babaeng kasabay ko, as in nakasuot siya ng bestidang puti at ang kamay at braso niya ay naaagnas na at nangingitim. Dahil dito ay napasigaw ako sa takot at nagkatakbo ako papalayo. Pag-uwi ko sa bahay ay hindi ko naabutan ang asawa ko. Malamang nasa trabaho pa ito at pauwi pa lamang. Kaya habang wala si Lawrence ay kinakalma ko muna ang sarili ko. Naligo at nagpalit ako ng damit at tumambay muna ako sa kwarto naming mag-asawa. Pero kahit napilitin kong kalimutan yung nangyari sa akin ng gabing yon ay hindi ko mapigilang umiyak sa sobrang takot. Mamayang kaunti ay may nag-video call sa akin, ang kaibigan kong si Jane. Nagkwentuhan kaming dalawa pero napapansin kong hindi mapakali si Jane habang nag-uusap kami. Jane, may problema ka ba? Usisa ko sa kanya. Mariko, pwede ka bang lumabas ng kwarto mo? Mamaya'y pakiusap niya sa akin. Nagtaka naman ako. Bakit? Tanong ko sa kanya. Nailang kasi ako sa kasama mo. Tumayo ang balahibo ko pagkarinig sa sinabi ni Jane dahil wala naman akong kasamang iba sa kwarto ko. Wala akong kasama dito, sabi ko. Sino yung lalaking maitim na kasama mo? I'm sure hindi si Lawrence yan kasi mestizo yun. Hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin ang biglang napasigaw si Jane na siyang kinagulat ko. Oh my God, ang pula ng mata niya. Demonyo yata yung kasama mo. Umalis ka na dyan, Marika. Wika ni Jane sa akin tapos ay naputol na ang video call niya. Dahil sa labis na takot ay nagmamadali akong lumabas ng kwarto at bahay. At doon ko na hinintay sa labas si Lawrence. Buti na lang at wala pa ang 10 minuto simula nang lumabas ako ay umuwi na rin ang asawa ko. At doon ko na ikinuwento sa kanya ang naranasan ko. Kaya kinabukasan ay naghanap kami ng bahay na pansamantalang titirhan. Nakahanap kami ng bahay at lumipat na kami doon makalipas ang 5 araw.
Bagong bahay, bagong buhay. Masaya naman kami ni Lawrence sa pansamantala naming tirahan. Kinapos kasi kami ng budget noon kaya hindi natapos ang pinapagawang bahay namin. Pero syempre sa kabila ng kasiyahan, paminsan-minsan ay nagtatalo at nagkakatampuhan din kami. Tulad na lang isang gabi, umuwi kami ng asawa ko ng around 11 p.m. Sinundo ako ni Lawrence noon sa trabaho dahil na rin sa pakiusap ko. Pero along the way ay may pinagtalunan kami. Hanggang sa bahay nagtatalo pa rin kami. So eto na nga, lumala ang pagtatalo namin hanggang sa dumating sa point na ayaw muna naming makita ang isa't isa. Ang ginawa ng asawa ko ay lumabas siya sa bahay at nag-decide na magpalipas muna ng sama ng loob since hindi kami magkasundo. Anyway, around 12 midnight o 12:30 a.m. na siguro yon, nung unang hinayaan ko si Lawrence sa gusto niya. Kasi alam kong babalik naman siya. Pero noong medyo matagal na at hindi siya bumabalik ay sinundan ko na siya. Naisipan kong pumunta sa farm since malakas ang kutob kong doon pumunta ang asawa ko. Habang naglalakad ako sa unang part ng farm, sa may bandang sagingang bahagi ng farm, may nakita akong nakatayong lalaki na ka-height ni Lawrence. Pareho din sila ng suot at ng tindig. Kaya akala ko talaga ay asawa ko, so kinausap ko siya. "Lawrence, umuwi ka na please, bati na tayo," ang sabi ko. Niyaya ko na siyang umuwi kasi sobrang dilim doon sa sagingan, tapos ay mag-isa lang siyang nakatayo doon. Hindi siya nagsasalita o sumasagot kaya inulit ko ang sinabi ko. "Tara na sa bahay, umuwi ka na," sabi ko ulit sa kanya. Umatras lang siya at hindi pa din sumasagot. Noong pag-atras niya ay natrasan niya yung mga dahon ng saging kaya nag-cause ito ng ingay. Tapos nung gumalaw siya, may naaninag ako sa bandang likod niya na parang malaking pakpak na nakatiklop. Oo, pakpak po. Tapos ay tumingin pa ako sa bandang mukha niya at doon ko na-realize na wala siyang mukha. As in blankong itim lang yung nakita ko pero may buhok pa siya, nakatulad kay Lawrence. Kaya napagkamalang kong asawa ko yon. Doon na po ko napaisip at kinabahan ng sobra. Sabi ko sa sarili ko ay sino itong kausap ko. Papadudod, sobrang lakas po ng tibok ng puso ko ng mga oras na yon. At ang matindi pa po ay hindi po ako makagalaw o makaalis sa kinakatayuan ko dahil sa sobrang takot. Noong naigalaw ko na po ang mga paa ko ay talagang lakad takbo po ang ginawa ko papalayo doon sa sagingan. At pagdating ko sa bandang gitna ng farm ay nakita ko ang asawa ko. So confirmed, hindi nga siya ang kausap ko sa may sagingan. Nung niyaya ko na siyang umuwi pabalik ng bahay ay sumama naman agad siya kasi alam kong takot na din siya. Pero hindi ko muna kinikwento sa kanya ang nakita ko. Noong dumaan na kami sa bandang sagingan na pinagkitaan ko sa itim na elemento, wala na doon yung nakita ko pero tumayo pa rin ang balahibo ko nang dumaan kami. Hanggang sa makauwi kami hindi ko pa din kinikwento sa kanya. Mga 3 a.m. na ako nakatulog dahil sa kakaisip at sa takot na din na nararamdaman ko. Kinabukasan pagising ko ay nagising ako dahil may nagkwekwentuhang mga bata sa labas ng bahay namin at pinagkwekwentuhan nila yung elementong itim daw na walang muka na nakita din daw noong batang babaeng pamangkin ng asawa ko the same day na nakita ko yon. May third eye ang pamangkin ng asawa ko kaya madalas siyang makakita ng mga ganon. At same po kami ng description sa nakita namin kaya mas napatutuhanan ko ang nakita ko. Doon ko na po kinuwento sa asawa ko ang naranasan ko. Dahil dito ay naalarma na si Lawrence at pumunta kami noon sa simbahan para humingi ng tulong. Malakas kasi ang kutob namin na sinusundan na ako at pinaglalaruan ng mga elementong itim. At hindi nga kami nagkamali dahil sabi ng pari ay nakursunodahan ako ng elementong itim na isang masamang nilalang. Wala daw itong magandang may dudulot sa akin kundi hirap at problema. Pagkatapos noon ay dinasalan ako ng pari at benindisyonan kaming mag-asawa. Ang bilin niya sa amin ay huwag na kaming makakalimot sa aming pananampalataya sa Panginoon
Iwasan din namin ang mag-away dahil ito lamang ang mabisang pantaboy sa mga masasamang elemento. At yun nga ang ginawa namin, Papa Dudut. Araw-gabi kaming nagdarasal at nagsisimba kami linggo-linggo. Masasabi kong lalong tumibay ang pananampalataya namin sa Diyos. Pero syempre meron at merong susubok sa aming pananampalataya. Dahil nagparamdam at nagpakita pa rin sa akin ang elementong itim. Sa pagkakataong ito ay kumpleto na ang itsura niya, nakikita ko na ulit ang itsura niya at kitang-kita ko na yung malaking pakpak niya. Hindi siya pumasok sa bahay namin, palagi lang siyang nasa labas. Nakatingin, nagmamasid. Madalas kong sinasabi yon sa asawa ko at sinasabi lamang niya sa akin na huwag ko na raw pansinin. At dahil tuwing gabi siya nagpapakita sa akin ay hinahatid sundo na ako ng asawa ko papunta at pauwi galing sa work. At bago kami umuwi sa aming bahay ay dumadaan muna kami sa simbahan para magdasal at humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Sa kabilang banda ay may nagsabi na sa amin na kumonsulta na kami sa albularyo. Pero dahil sa mga debotong Katoliko kami ay hindi kami naniniwala doon. Bagkos naniniwala pa rin kami sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagtagal ay nawala na rin ang elementong itim na nanggugulo sa amin. Siguro napagod na ito sa panggugulo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ayos na ang buhay namin na mag-asawa. May 2 anak na rin po kami at dito na kami tumitira sa Plaridel, Bulacan simula pa noong 2022 nang magpasya kaming magbagong buhay sa ibang lugar. Although bumibisita pa rin naman kami sa Biliran hanggang ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana po ay magustuhan niyo ito at mapiling i-ere. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marika. Maraming salamat sa iyo, Marika, sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Sabi ng mga kilalang espiritista at paranormal experts, ang pinakamabisang dasal daw na pangontra sa mga masasamang elemento ay ang Apostles' Creed. Ang Apostles' Creed ay ang dasal na sumasampalataya at ang English nito ay I believe. Ang mga salitang nakapaloob dito ay ang paniniwala ng mga apostol at lahat ng Kristiyano. Hindi ito simpleng dasal lamang dahil ito ay may espesyal na kapangyarihan na pinagtitibay ng inang simbahan na kailangan o obligadong gamitin laban sa mga masasamang espiritu at laban mismo sa mga kampo ng demonyo at laban mismo kay Satan o Lucifer. Hindi lang ang mga tinatawag na exorcist ang nagpapalaya sa mga demonyo ang gumagamit ng power nito dahil pwede rin itong gamitin ng mga pangkaraniwang tao. Kaya mga ka-online, kapag may nararamdaman kayo o nakikitang kakaiba ay huwag na huwag ninyong kakalimutan magdasal sa Panginoon. Pagtibayin ninyo ang inyong pananampalataya nang sa ganon ay hindi kayo malapitan ng anumang masasamang elemento. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs. Sana po ay manood po kayo at suportahan ang ibang mga channels na amin pong pinaghihirapan. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.